Pag-usapan muna natin itong pinalalaki nila or ginawa nilang issue na hindi ko rin alam kung anong mga dahilan. Baka meron silang ibang dahilan. Ang tinutukoy ko po ay itong natalakay ko na ito pero muli kong talakayin at ibang issue naman ito. Then itong kay Congressman Erwin Tulfo. Kasi po ilang araw nang binabati ko siya ng ibang mga media or social media, di ba pa? May troll, may buzzer, ganun talaga eh. Dahil siguro Tulfo siya na number 1 sa survey for senador. Ngayon, kaya kung muling gustong ipaliwanag ginawang topic ito kasi nagsalita na po si Congressman Tulfo sa kanyang programa sa radyo. At sinabi niya na noong 1986, inamin niya na siya ay nag-TNT, yung tago ng tago sa Amerika. Sabi niya, nung una pa raw, may plano na talaga siyang ipetisyon ng kanyang uncle yata, kamag-anak doon para makapasok ng Amerika. Pero sa tagal naman ng proseso sa petisyon, ay nagpunta siya ron noong 1986 pa, tagal na. Nang undocumented, tapos nag-TNT siya ron. Yung pag-amin niya nag-TNT, alam niyo pag ikaw ay TNT sa Amerika, lahat ng klaseng diskarte gagawin mo para manatili ka ron or maging legal ka ron. Pero dahil nga ho sa pag nadudong ka na at gusto mo manatili sa Amerika, gagawa ka ng anumang paraan na maaaring ang lahat ng paraan na sa palagay mo ay makakabuti sa iyo noong panahong yon. So hindi po idininay ni Congressman Erwin Tulfo na siya ay nag-TNT o nagtago sa Amerika. Nagtago siya sa mga Amerikano rin kasi nga ho nag-TNT. Dahil nga ho undocumented na siya nagtrabaho ron. Ganun pa man, nung siya po ay gumawa ng paraan kung paano siya naging American, naging legal sa Amerika, na di umali gumamit niya ng ibang pangalan, kung ano kasama sa diskartehan para manatili ka doon. Yung buhay TNT, buhay ng Pilipino sa abroad, hindi lang sa Amerika, alam nila yung kwento na ganun ang buhay ng isang TNT. Gagawa ng paraan para maging legal. So gumawa ng paraan maging legal na ayos. Okay? At yung pag-amin niya na siya naging TNT sa Amerika, ay siyempre may mga maaaring paglabag yan sa batas sa Amerika. Kung mayroong pinekeng pangalan na may paglabag din, sa Amerika yon. Pero hindi pala niya totally denounce or iniwan ang kanyang pagiging Pilipino national or talagang lehitimong Pilipino. Ayan. Kaya nung manatili siya ron, tapos bumalik dito, balik or nanatili siyang Pilipino, at yan na nga po, naging congressman pa. At doon naman po sa batas natin sa Pilipinas at ng COMELEC, pag ikaw ay registered voters, tamang edad, marunong bumasa at sumulat, ayun na ho yung qualification eh. At meron kang kakayanan. Yun lang ho mga, meron kang kakayanan ng kandidato, may tamang edad ka, marunong kang bumasa at sumulat, registered voters ka, yun lang ang qualification eh. So, hindi ka naman makakarehistro para maging registered voters kung hindi ka Filipino citizen. So, ibig sabihin, kung ano man ang kanyang ginawa sa Amerika ng panahong yon, iniwan niya yon. At nanatili pa rin siya, pagbalik ng Pilipinas, na Pilipino pa rin. Kaya siya ay qualified sa anumang posisyon. Although nasilip yan dun sa commission appointment nung siya ay secretary ng DSWD. So ngayon, na siya ay kandidato for senador, pinag-uusapan ito, hindi ko alam kung anong motibo ng iba. Ako naman, kaya po ako ay nagtatapik nitong isyong ito kasi ito ay magiging isang halimbawa sa lahat ng Pilipinong nagtrabaho ng ibang bansa tapos bumalik dito, nagkaroon ng pagbabagong isip at gustong pumasok sa politika, lalo na sa political exercise, maging aral sa inyo itong nangyari kay Erwin Tulfo. Na ano man ang iyong narating at saan ka man nag-try na manirahan o maging citizen kung sa ibang bansa, pagdating dito dapat nandun pa rin ang iyong pagiging Pilipino at qualification na ikaw ay sumali pa rin sa ating political exercise. At ang lumalabas yan, walang makikita siyang COMELEC na violation dito sa Pilipinas. Kasi hindi naman nilabag ni Tulfo yung Philippine Immigration Law, COMELEC Law at Philippine Law. Kasi siya naman ay Pilipino. Di ba? Kung meron siyang ginawang hocus-pocus doon sa kanyang mga dokumento para magkaroon ng trabaho at maging legal ang panatili sa Amerika, di Amerika ang kanyang naging biktima, hindi Pilipino.
ay dito naman siya kandidato. So walang problema rito. So for me, para ho sa isyong ito, hindi ground para ma-disqualify si Tulfo bilang kandidato dahil lang sa isyong yan. Kung meron mang nag-iingay dito sa isyong ito, hindi ko alam kung anong motibo nila. Bakit inaaraw-araw nila? Sila ba'y ayaw sa mga Tulfo? Inggit ba sa mga Tulfo? Ano ba? Kung anong motibo nila, hindi ko alam. Pero ako, dahil ako ay isa ring broadcast journalist at political blogger, sa ngayon, kahit nung unang tinapik ko ito, pangalawa, actually parang pangatlong issue na itong aking topic na ito tungkol sa mga Tulfo, wala akong nakikitang problema. Lalo na ngayong pag-amin niya na siya ay talagang nag-try na tumira sa Amerika. At inuulit ko yung mga TNT sa ibang bansa, hindi lang sa Amerika. Maintindihan nyo na lahat ng paraan gagawin mo para manatili ka. Sa anumang paraan na makukumbinsi mo ang Amerika, makukumbinsi mo ang immigration sa Estados Unidos na ikaw ay payagan na manatili doon at makapagtrabaho. Kahit pa anong pamamaraan. So, madalit sabi, inuulit ko, kung ano man yung ginawa niya, yung American government ang posibleng naging biktima niya. Hindi Philippine government. Walang nilabag sa Philippine law. Kung bakit nga ito pinag-uusapan at tinatalakay ng iba, hindi ko alam kung anong tunay na motibo. Hindi po ako tagapagsalita ng mga Tulfo, hindi ako tagapagsalita ni Erwin Tulfo. Pinapaliwanag ko lang sa aking kaalaman yung mga nangyari at kasalukuyang nangyayari. So inuulit ko, walang ground, palagay ko, sa aking opinion, walang ground para ma-disqualify si Tulfo dito sa Philippine law at sa COMELEC law sa ngayon. Kasi wala akong nakikitang basihan para siya ay magkaroon ng problema sa COMELEC. Kasi nga, siya ay registered voters, nasa tamang edad, marunong bumasa at sumulat. Ayun. At merong kakayanang kumampanya. Yun lang naman ang qualification eh. Wala namang iba. Pasok siya sa lahat ng requirements ng COMELEC. Kaya nga naging congressman eh. Diba sinabi ko doon sa isang video, hindi yan magiging congressman kung may problema sa citizenship. Dahil yan ang siya sa mga sinusuri at requirements ng COMELEC. Eh wala pong nakita kong problema ang COMELEC. Kaya nga pinayagan na maging party list congressman yan eh. So ngayon, national candidate, dahil senador, ayun ang dahilan siguro kaya iniingayan ng ibang sektor. Baka ayaw nilang maging senador. Baka akala nila pag pinalaki ito, eh merong ground para ma-disqualified. So, kanya-kanya tayo ng opinion. Okay, ulitin ko, para sa akin, walang akong nakikitang issue para ma-disqualify, para hindi magpatuloy ang pagkandidato ni Erwin Tulfo. Ayan, okay magagalit. Kanya-kanya tayo ng paniniwala. Kung ang paniniwala nyo iba, bahala kayo. Nirerespeto natin yan. Pero kung pinagbabasihan ko yung requirements ng Philippine law, ng COMELEC law, ala siyang problema. Kung may problema din sa Amerika siya at sa mga kinaukulan sa Estados Unidos, eh bahala na yung Amerika dyan. Kung ano kailang kayang gawin, kung ano kailang magagawa. Hindi naman pwedeng makailam ang US government sa internal political exercise sa Pilipinas. Kung sila man ay nagkaroon ng problema sa kung ano man ang ginawa sa kanila ni Tulfo, wala silang magiging petisyon, wala silang magiging legal na basihan para pakialaman kung makikialam sila. Pero palagay ko, hindi makikialam ang Estados Unidos. Alam nila ang limitadong galaw nila sa internal political exercise or Philippine law dahil exclusive yan sa mga Pilipino at sa ilalim ng saligang batas. Sana ko naiintindihan nyo. Inuulit ko, ingat-ingat lang sa mga issue. Pag hindi alam, mahirap sumakay at makialam. Kaya itong channel na ito, hindi ako nakikialam. Nagpapaliwanag lang tayo. At ang aking paniwalag na ito at paniniwala ay ating pinaninindigan yan. Please like and share ng video.